go. Mga kasayan, meron lang tayong sasagutin na nag-comment sa atin. Basahin mo at shoutout mo na rin. Shoutout kay Pags. Kasayan, dito na lang ako magtatanong dahil hindi mo na napansin yung tanong ko dun sa 3 or 4 years ago mo na video. Ang tanong ko lang, kasayan, kung paano i-fast charge yung naka-full wave and power up line na. Mahina pa rin kasi mag-charge yung battery ng Honda RS125 Fi ko. Kahit bago battery and bagong rectifier na rin ang kinabit ko. By the way, yung rectifier na binili ko is in-order ko mismo sa binigay mong name na Star Speed and Digit naman. Sana may diagram ka kung paano gawin, kasayan para masundan ko ng maigi. Looking forward sa sagot mo, kasayan, and advance thank you na rin. God bless. Nag-comment siya sa unboxing and testing smart digital multimeter, ang bagong sandata sa pagwawiring. Bali kasayan, paano daw ba i-full wave, ay fast charge ang naka-full wave na RS125? Bali kasayan, kung naka-full wave ng iyong motor, hindi mo na kailangan pang i-fast charge. Kasi kasayan, halimbawa ipa-fast charge po siya, cut yellow wire, ang mangyayari sa'yo, hindi mag-charge ang iyong motor. Hindi mag-charge ang motor kasayan pagka bali ang maganda mong gawin kasayan niya kasi ang rectifier mo ay full wave na. Tuto ka lang muna konti yan. Kuhanin natin yung ano natin. Naka full wave rectifier ka na kasayan ha. Tapos naka power up lines ka pa. Tapos yung battery mo, may nakalagay bang bago pa yung battery? Kung luma na kasayan yung battery mo, yun ang dahilan. Halimbawa, pabigay na yung battery mo, pasira na. Yun ang dahilan kung bakit lobat ka pa rin. Kung ang battery mo ay pasira na. As ang isa pang dahilan diyan kasayan, ang iyong stator. Kasi sakit naman ng sakit din naman ng yan, ng RS125. Yung nagcha-charge yung stator mo pero mahina. Parang TMX125 din pag nagcha-charge. Bali kasayan ito, ihalin tulad natin to. Halin tulad natin siya kasayan ha. Kasi ang RS125 at XRM110 parehas lang sila ng parehas lang ng battery. Ito. RS125, XRM125, parehas lang ng battery kasayan ha. Ang battery ay 4L lang. Kaya maliit lang 4L battery kasayan pero ayan yung meron tayong 4 na fuse, meron tayong alarm. Gumagana yung alarm natin. Meron tayong sounds. And meron tayong siya kasayan na, meron tayong park light, brake light. Ayun siya, may park light, brake light tayo ha. Tapos meron tayong double contact, harap likod. Ayun siya kasayan na, meron tayong double contact ha. Harap likod. Ikutan mo yung double contact natin. Naka-double contact tayo sa harap likod ha. Ayan. Ito yung sample ko saya kasi parehas to ng battery. Tapos headlight tayo. Nakabukas yung headlight natin. Tapos kasayan ay yung natin. Patayin ko muna para mas makita. Apat yung natin. Apat yung natin, yung mini driving light natin ha. Ayan. Apat yung ating mini driving light. Ayan atras konti, apat yan, tigdalawaw ha. Ayan yung ating mini driving light. Tapos, ayan yung ating park light. May park light pa tayo kasayan na, may white park light pa tayo. Ayan. May white park light tayo dyan. Tapos meron tayong park light, brake light, double contact. Tapos yung natin, yung ating headlight. Yan siya kasayan, pansinin nyo. Yan yung mga ilaw natin. Tapos ito yung reading natin, Ito yung reading natin. Ngayon ginawan ko sa kasayan ng
ginawan ko siya ng pang fast charge. Pero pag kaya naman ng hindi fast charge, okay naman siya kahit di mo siya i-fast charge. Pero ang ginamit kong fast charge, yung yung ating regulator rectifier. Itong regulator rectifier na to kasayan, ito yung voltage controller, yung kulay black. Ang ginawa ko sa kulay black na yan kasayan, nilagyan ko ng switch. Ito yung on-off switch niya kasayan na ito. Ayan yung on-off switch ng ating Pero kahit di mo gamitin, okay. Kasi inobserbahan ko naman siya eh. Pansinin mo doon ka sa harap. Bukas lahat. Kahit buksan pa natin yung sounds niyang kasayan, okay na okay. Walang problema ha. Okay dito. Kahit gamitin pa natin yung fast charge o hindi, okay lang. Walang magiging problema. Pero hindi fast charge ng ng regulator, fast charge ng ng black wire nito. Naka-switch. Kasi ito pag hindi mo kinabit, hindi mo siya kinonect, tataas yung niyan, tataas yung voltage. Sample natin. Patayin muna natin para mas maano yung para mas makita yung voltahe. Tsaka sa'yo na. 14.7. Yan, 14.9. Okay. Tutok sa voltage para kitang-kita nila yung position. 15. Ito na kasayan, aalisin ko yung black. Yung black wire nito, pag pinindot ko to, hindi siya ka-connect sa accessory wire. Pag pinindot ko to yan, hindi na siya naka-connect sa accessory wire. Fast charge ng regulator. Ayan, 17. 15, 17, ayan siya, 18. Pansinin nyo kasayan mas malinaw na nakakuha ba? 17, 16, 18. Fast charge ng regulator, pero hindi mo na kailangan gawin yun. Dahil kayang-kaya na ng kayang-kaya na ni regulator yan, tsaka ni full wave. Hindi mo na kailangan mag-fast charge. Ang kailangan mo lang i-check dyan, yung battery mo. Kung bago yung battery mo, wala kang magiging problema sa battery, stator. Stator ang kailangan mong i-check. Kasi yung charging ng stator, sakit ng sakit din ng carb na RS125 carb. Tsaka sa'yo dapat hindi siya mag-overcharge. Kaya siya nag-overcharge kasi nga yung connection natin ito. Yung connection ng Liwa regulator rectifier. Yung black, hindi siya nakakonect. Kaya mag-overcharge siya. Pag connect ng black, hindi na siya mag-overcharge. Tapos kung mapapansin mo, pag nagbukas tayo ng ilaw, yan, bubuksan natin yung mga ilaw natin. Mini driving light. Okay. Ayan ang natin, reading. Hindi pa rin tayo malolobat. Siyempre, tatakbo tayo yan Pag ihinto tayo saglit, katayin lang natin yung mini driving light. Okay na, hindi na babaksak yan. Tapos pag aalis na tayo, buksan na natin yung mini driving light natin. Pagbukas natin, yan, habang tumatakbo, walang lobat. Bali, stator kasi yung pag-check ng stator, ganito. Yung pag-check ng stator natin. Dito tayo sa may PMX125 para mas madali. Masilaw, tayo natin ilaw. Ito yung stator natin kasi ganito yung gagawin mo sa stator. Hugutin mo lang to. Itong dalawa na to. Hugutin mo yung yellow at saka yung white. O yung kung dalawang white man siya, hugutin mo siya. Kung yung yung rectifier.
Tapos, gamit ka ng multimeter. Lalagay natin sa AC, 200. Diba? Tapos, susukin lang natin siya. Naka-disconnect yung ano natin ha, yung charging natin ha. Ito yung magiging ano niya kasi no. Ayan yung magiging ano niya, reading niyo ha. Dapat yan kasi yan yung healthy. Tapos pag nagkano tayo revolution, ayan yung reading niya na hindi naka ano lang siya, naka-ID lang. Tapos mabilis siyang pumalo, hindi mo na kailangan pampagalitin ha. Yan yung mga ano natin, konti-konti lang. Hanggang ano kasayan, hanggang 60 volts, okay na okay yun. Medyo gabi na kasi kaya hindi natin mapirit, maingay pa yung tambuti natin. Tapos, check mo to, lagay mo sa ground. Lagay mo, halimbawa yan o. Kung may test light ka, pwede mong gamitan ng ano ng test light ha. Lalagay lang natin sa sa DC 12 volts pala. Yan. Tignan natin ha. Kasi itong isa lagay natin sa ground. Pansinin mo sa ha, lagay natin sa ground to. Yan, nakalagay sa ground ha. Ibig sabihin halos walang negative siya nakukuha. Point lang siya, kabila. Kumbaga sa test light dapat hindi siya iilaw. Kaya tingnan niya. Ito, mas malakas yung ground. Ayan lang, yan lang siya naglalaro ha. Kadalasan ginagamit yung test light. Test light kukunin na ko tayo test light. Ito kasi yung reading, kung wala kang test light, ito kasi yung gagamitin yung pang reading natin. Tandaan mo lang yung ano ha. Tandaan mo lang yung reading. Yan lang. Hanggang 1.2. One. Kumbaga, ano lang yun, 1 volts. Pagdating sa test light, hindi ilaw yun. Walang ilaw yung ano. Para mas malinaw kung may test light ka, test light din natin. Negative. Negative ng battery or body ground. Susukin natin. Wala. Wala rin. Hindi dapat siya ilaw para okay yung ano natin, okay yung ating stator. Pag ito naman yung ginamit natin dito, ito naman yung gagamitin natin. Ano lang to 3 to ano lang to? 3 to 48 volts lang to. Siya kasi no. Hindi pa tayo nagre-rev, nasa ano na siya, 37. Pag nag-rev tayo, 71 volts. 50 volts. Ayan siya kasi, no? 51 volts. Healthy yung stator mo pag gano'n. Iba kasi ito, mabilis kumuha ng reading eh. Kaya dito natin tinesting, mas madali kasi mas may hiram. Madali tayo makakahiram ng multimeter sa ating mga kakilala. Kung may ganito ang test light yun, papalo kagad siya ng 50 to 60. AC tayo ha. AC.
AC 200. Alternating current tayo, hindi tayo sa DC ha. Yan. 24 ha, 24 kagad siya. Ngayon kung mag-DC tayo, DC 200, wala. Sa 20, wala. Dito lang, AC lang tayo, AC. Ayan. Kukuha ka agad ng 24 volts ka agad siya, yung nakukuha niya. Oh. Yan, 25 volts. Yung kasayan yung pag-check ng ano, ito yung sinasabi ko kasayan ha. Ito, tutok dito. Yan, 12.4 hindi nagcha-charge. Oh. Hindi nagcha-charge. Okay, tutok dito sa kabila. Hindi nagcha-charge sa ilalagay natin. Ganito mag-fast charge, nakakat yung yellow wire. Ayan, hindi siya mag-charge pag-cut yellow wire tayo. O, ito. Pag full wave, hindi pwedeng i-fast charge ng ganyan. Kasi pag-cut yellow wire, hindi mag-charge. Pansinin nyo, pag sinukso ko ito, mag-charge na yan. Ayan ha. Ngayon, yung charging, ito ngayon yung charging yan. Nabawasan siya kasi gawa ng kanina pa siya hindi nagcha-charge. Pero yan, magcha-charge siya na aakit pa yan. Kailangan kasayan yung charging mo, lalo't naka original liver regulator ka, dapat abuti siya ng 14.7 pataas hanggang 15. 15.3, 15.5. Yun dapat ang charging ng mo, ng liver regulator mo kasayan. Yan ang i-check mo. Yan ang i-check mo kasayan ha, katulad dito, kasi kaparehas ng battery ha. .3 tayo, tsaka kayang-kayang kasayan, okay na okay yan. Wala kang lobat yan pag na-check mo yung stator mo. Tsaka yung regulator rectifier mo. Dahil pag tumatakbo yan, kahit full loaded ka, naka-sounds ka pa, good na good pa rin yan kasayan. Pansinin nyo. Stable pa yung mga ilaw natin. Hanggang dito na lang mga kasayan. Ito, kahit nakapatay na yung nakapatay na yung natin, makina natin, stable pa rin yung ilaw natin. Hanggang dito na lang mga kasayan. Salamat sa panunod.